mo, all is well. All is well. Sige, malakas sabi natin, all is well. All is well. Pag sinasabi natin all is well, ay it doesn't mean na hindi ko tayo nakakaranas ng mga pagsubok, karamdaman o problema sa buhay, because even Jesus attested that while we are here on earth, we have tribulation, we have frustration, we have distress, pero sabi ni Jesus, cheer up, I have overcome the world. Kaya kahit may problema, ngitian lang po natin dahil walang problema ang permanente. Yan po ay dadan lang, yan din po ay lilipas lang, mga kapatid. Praise God. Pa-assist po Mikaelo sa ating pong topic this evening. Hallelujah! Maganda po ang ating topic, kaya upo lamang po tayo para po tayo lubos na mapagpala ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise God. Okay, minsan pa, sabi mo sa katabi mo, hello blessed. Hello, blessed. Okay, kaliwa kanan, sabi mo, hello beautiful. Hello, beautiful. Okay, lagi po natin nire-remind yan na ang lalaki pwedeng tawaging beautiful kasi ang beautiful ay wala po siyang gender. Yan ay applicable sa lalaki at sa babae. Kaya may tinatawag na magandang lalaki, may tinatawag na magandang babae. Okay po? Ang ating pong topic this evening, mga kapatid, blessing of grateful person. Okay po? Ulitin ko po, blessing of a grateful person. May pagpapala ang mga taong mayroong pong gratitude. Mga tao na ginawan mo ng mabuti at ginagantihan ka ng mabuti. So there is a blessing. Kaya yung ating ginagawa na kabutihan sa ating kapwa, iyan po ay hindi masasayang dahil may kaakibat po yan na pagpapala sa Panginoon. But before we proceed, bago tayo pumaimbulog, ating muna pong balik-aralan ang ating mga tinalakay nung nakaraan. Part 1, naral po natin a practical balanced life. Kailangan balansyado ang ating buhay because we are composed of spirit, body, and soul. Pangalawa, making a good reputation to people. Maganda sana yung makikilala tayo na maganda ang pagkakakilanlan sa atin. Amen? Dahil ang ibang mga tao, kilala sila sa masama, pero dapat tayo na mga anak ng Diyos, kilala tayo sa mabuti. And then part 2, setting the right priority in life. No, wala po tayong ibang prioridad sa buhay kundi ang Panginoon. Kaya pagka may priority natin ang Diyos, we always have time. Lagi tayong may oras. Hindi pwedeng maging prioridad ang Diyos na wala tayong panahon. Yes, we understand that we are all busy. Marami tayong ginagawa. Pero let us set aside time to our God. And then part 4, let Jesus be the center of our attention. Na pag may problema tayo, wag po tayo magpa-divert. Wag tayong tumingin sa tao. Tumingin tayo sa ating Panginoon. Kasi kapag titingnan natin ang tao, we will be discouraged. Tayo po ay madi-discourage lang o madidismaya lang po tayo. Pero let us always focus to Jesus. No matter what, no matter how. In part 5, be always good to all people. Laging asamin mo ang maging mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa ating mga kasambahay o mga mahal sa buhay. And then part 6, living out to what God has spoken. Whatever ang instruction or word of God sa atin, atin pong isabuhay. Because others are just listeners, they are not doers. Kaya sabi nga ni Santiago, be doers of the word of the Lord. Practice what you preach. Kailangan isinasagawa natin ang salita ng Diyos. Part 7, malayo-layo na po tayo, discovering the goodness of God. Kailangan din i-discover natin. Kasi kapag hindi natin na-discover ang kabutihan ng Diyos, puro kamalasan. Sunod-sunod na kamalasan. Pero if we know how to discover the goodness of God, puro kabutihan ng Diyos ang ating mararanasan. Part 8, that was last Sunday. Mga kapatid, discovering, tama ba? Ano ba yung nakaraan?
Tatlong bagay po yon, hindi po natin na, sige next mo, praise God. Hindi ko na ano yung taas, praise the Lord. Servant Job approved characteristic to God. Ano po ba yung being approved ang ating pinag-aralan nung nakaraan? So Servant Job, bakit siya approved sa Diyos? Because he has a righteous deeds. Yung mga ginagawa niya puro matuwid. Servant Job respected God. Kaya siya approved kay Lord kasi sinasamba niya ang Diyos, pinupuri niya ang Diyos, and Servant Job refused evil. Kaya siya approved kay Lord kasi tumatanggi siya sa kasamaan. Amen? O, palapakan natin ang Diyos. Hindi po tayo magtatagal. Dako na tayo sa ating topic. Blessing of grateful person. Pagpapala sa mga tao na gumaganti ng mabuti sa mga taong naging mabuti sa kanila. So ang grateful, yan po ay gratitude. Ang kabaligtaran ng gratitude ay ingratitude. Basa po tayo ng Proverbs 17:13 ASND translation. Kapag kasamaan ang iginanti mo sa kabutihang ginawa sa iyo, palaging may masamang mangyayari sa sambahayan mo. Nakakatakot ang sinasabi ng Bible kasi the Word of God is truth. Hindi natin pwedeng mapasabalian niya. Sabi niya, kapag kasamaan ang iginanti mo sa kabutihang ginawa sa iyo, regardless kung pamilya mo yan, mahal mo sa buhay yan, or kaibigan mo, o kakilala mo, sabi na palaging may masamang mangyayari sa sambahayan mo. In English, sabi ng CEV translation, you will always have trouble. Grabe, always have trouble if you are mean to those who are good to you. Grabe, laging gulo ang mapapasukan mo kapag hindi ka marunong gumanti ng mabuti sa nakagawa sa iyo ng mabuti. Kasi ang mga tao, ginawan mo na ng mabuti, later on, ikaw pa ang nagiging masama. At the end, ikaw pa yung parang walang nagawang mabuti sa kanila. Pero sabi ng Bible, if you are mean to those who are good to you, you will always have trouble. Isa pang translation, ERV naman. Sabi ng ERV, if you do wrong to those who were good to you, you will have trouble the rest of your life. Anong ibig sabihin nun? Gulo, habang nabubuhay ka, puro kaguluhan ang mararanasan mo. Kaya yung tao na magulo ang buhay, mga tao yan na hindi marunong gumanti ng mabuti sa kanila. Following here, nandito ba tayo mga kapatid? So isa pang translation, maganda yung iba-ibang translation. Sabi ng Easy Bible, if people are kind to you, do not do evil things in return. Sabi dito, kapag ka daw ang tao ay mabait sa iyo, huwag mong gagawa ng mga masasamang bagay pabalik. Anyone who does that will always have trouble in his home. Yan ang nakakatakot. Hindi lang siya ang magkakaroon ng problema. The entire family, buong pamilya, ay makakaranas ng kaguluhan. Are you in church? Amen. Ngayon mga kapatid, tingnan po natin. Next slide, praise the Lord. How do we show our gratitude to others? Paano ba natin pinapakita o pinapamalas ang ating gratitude sa mga tao? Nakita niyo diyang picture, anak na sumasagot sa magulang. Is that how you show your gratitude to your mother? Is that how you show your gratitude to your parents? Kaya lumalabas ang salitang walang utang na loob. Bakit? Kasi itong mga tao, hallelujah, kaya nga po ang mga anak walang karapatan na lumaban sa magulang because it's been years na inalagaan kanila. 9 months. Sabagay, ang iba 7 months, kaya kulang-kulang.
Pero ang iba talaga, 9 months na pinagdalayan ng magulang na halos lahat ng nutrients na pupunta sa iyo. Nung isilang ka, ayaw kang padapuan ng langaw, ayaw kang makagat ng lamok. They are protecting you. Nagsisikap ang mga magulang mo para mapakain ka, may-provide ng gatas mo, ma-provide ng pangangailangan mo. Until ngayon na malaki ka, anong ginaganti mo? Tanungin mo nga ang katabi mo, ano ang ginaganti mo? Well, pastor, problema. Nung nag-aaral ako, ang mga magulang ko laging nasa principal's office. Nung naging out of school ako, ang mga magulang ko laging nababarangay. Is that how you show your gratitude to your parents? Hallelujah. Mga kapatid, tandaan po natin, in many ways, we can show our gratitude. We are not just talking about parents. We are talking even other people na gumawa ng mabuti. Yung pastor mo rin. Paano ba ginagantihan ang pastor mo? Praise the Lord. Paano ba ginagantihan yung mga taong nagmalasakit sa iyo? Paano ka gumaganti sa kanila? Praise God. Maganda po ang ating topic. Hawak-hawak lang kayo kasi titiyakin ko, tatamaan tayo kahit kaunti. Pero it doesn't mean na pag tinamaan tayo, I'm hurting you, kundi ito po ay para tayo matuto at lumakad sa katotohanan. Tama ba, church? So it is not my intention to hurt you. Baka sasabihin naman ng iba, si pastor naman, sobra. We are just talking about the word of the Lord. So balikan natin ang tanong, how do we show our gratitude to others? Or hindi gratitude ang pinapakita natin, ingratitude. Hallelujah. So, basa tayo sa Romans. Ano ang payo ni Paul? Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao, mamuhay kayo ng walang kaaway. Mamuhay kayo na hindi kayo magkaaway mag-asawa. Mamuhay kayo na hindi kayo maingay pamilya. Learn to live a peaceful life. Kasi ang sabi dito ng Bible, kung ang asawa mo masama, huwag mong gantihan ng masama. Kung ang asawa mo may pagkukulang, timplahan mo pa rin ang kape. Pagsilbihan mo pa rin. Yun ang sabi ng Bible eh. Huwag mong gantihan ng masama. Yes, given ang asawa mo nagkulang, nagkamali, but that is not your license to do bad in return. Ang sabi ng Bible, gantihan nyo ng mabuti ang... hirapan ako sa boses ko. Ilang taon na ito, Sister Joy? Parang taon na, last year pa ito eh. Gantihan nyo ng mabuti ang masama. Tama ba, church? Kaya pinapayo natin sa mag-asawa, sa mga mag-asawa, kasi madalas na nagkakagulo ay mag-asawa. Okay lang dyan, hindi naman tubig talagang namamalawak. Alam ko sa akin, kay Jaja pa niya. Gagantihan mo yan si Mika. Balikan natin, gawan nyo ng mabuti ang gumagawa sa iyo ng masama. Kaya nga, nung ako ay nag-asawa, grabing mga counseling ang aking pinasok. Pag hindi kayang gawin ng asawa mo, ikaw ang gumawa para walang away. Eh, ang asawa ko hindi marunong magluto. Ako nagluluto. Ang asawa ko hindi marunong mamalengke. Ako namamalengke. Asawa ko hindi marunong maglaba. Ako naglalaba. Ang asawa ko hindi marunong maglinis naman. Ako ang naglilinis. Nag-asawa pa ako. Para walang gulo. Naintindihan po ba ninyo? So, ang ganda siguro yung nag-away kayo, nagtalo, pero at the end, sasabihin, gusto mo ng kape, Daddy? O parang hindi nag-away. Hindi po yung outside ako lambo na parang hindi kayo mag-iimikan. Again, mga kapatid, gawan mo lang na mabuti ang mga taong gumawa sa iyo ng masama, mga taong nagkulang sa iyo, mga taong nagkamali sa iyo. Hanggat maaari mamuhay kang walang kaaway. Kaya ba natin, church?
Sarap nang walang kaaway. Kahit inaaway ka, huwag mong awayin. Pabarangay mo na. Hallelujah. Amen. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. So ngayon, dito tayo iikot. Next verse, mga kapatid. Sabi uli ni Pablo kay Timoteo, ngunit kung ang sino mang babaeng bao, pag bao, yun po ay balo, ay may mga anak o mga apo, magsipangaral ang mga ito. Sinong tinutukoy na ito? Mga anak at apo. Sabi niya, magsipangaral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sambayan at, iyan ang maganda, magsiganti sa kanilang mga magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Kung gusto mong matuwa sa iyo ang Diyos, gusto mong malugod sa iyo ang Diyos, anong gagawin? Pag-aral kang gumanti muna sa magulang. Kaya binanggit ang salitang muna bago ka kumaringki. Gumanti ka naman muna sa magulang. Bago ka man lamang mag-boyfriend. Hallelujah. Gumanti ka muna. Kaya nga muna, ibig sabihin muna. Unahin muna. Bago ang lahat. There's nothing wrong to have boyfriend, girlfriend. Pero dapat gumanti ka muna sa magulang mo. Lugod-lugod. Ganti tayo sa ating mga magulang. Yan ang sinasabi natin. Pagiging grateful or pagiging pagbabalik ng mabuti sa magulang, sabi ng Bible, ito ay nakalulugod sa Diyos. Sino po ang gustong maging kalugod-lugod sa Diyos? Amen. Gagawin mo, lagi ang Bible pag inaral mo, babalik talaga sa magulang. Ang may pangako lang sa Bible ng long life, mahabang buhay, kapag ikaw ay gumagalang, if you honor your mother and father. Praise the Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, I like that. Basa tayo sa English, maganda sa English. But if any widow has children or grandchildren, let them first, learn to be godly to their own house and give back to their forebears what is due to them. For that is good and pleasing before God. Gagantihan mo ang magulang mo. Amen? Actually, gusto ko yung ibang mga religion, mga kapatid, na mayroon silang practice. Hallelujah. Bago nila makuha ang kamay ng kanilang anak na dalaga, babayaran ng lalaki. Ang tawag dyan, Dori. Naintindihan po ba ninyo? Hindi nila makukuha ang kamay ng anak nilang dalaga kung hindi babayaran ang mga magulang. Kasi kailangan makaganti ang anak. Amen? Tanungin mo nga ang katabi mo, nakaganti ka na ba? Nakaganti ka na ba? Oh, pastor, nagiganti ako ngayon. Lumalaban nga ako. Matinding pag-iiganti. Ibang ganti yung ating sinasabi, mga kapatid. So, ang sabi ng Bible, give back to their forebears what is due. Mayroong nararapat talaga sa magulang. Hallelujah. So, 3 bagay, 4 na bagay ba? Timoteo. So, basa tayo sa una. Praise God. So, forebears, sabi po dito, Timoteo showed the 3 ways of gratefulness. Sana magaya natin si Timoteo. Number 1, sabi po dito, must first learn to respect their own family by repaying their parents. Ano ang pwede natin iganti sa ating mga magulang? Una, respeto. Sabi mo nga, respeto. Napaka-grateful ng magulang ng anak nila ay may respeto sa kanila. Pagiging ungrateful ang mga anak na walang respeto sa magulang. Amen? Amen. Ako, in-admire ko ang isang magulang, mga kapatid. I admire her
Actually po, siya po ay single parent. Single na nanay. Ang anak niya ay 6. So, ang nagtatrabaho, siyempre yung nanay kasi single siya. Ang mga anak nila, may naglalaro, may nagtatrabaho, may mga ginagawa ang anak niya. Biglang dumating ngayon yung nanay coming from work. Alam niyo po, kahit nag-EML, kahit ang isa ay nagko-computer, kahit isa nagsisipong, pagdating ng kanilang nanay, everyone stood at humarap kay nanay nila at nagmano lahat. Sabi ko, grabe itong mga anak karespetado ang kanilang magulang. May mga anak kasi na dumating na ang magulang, parang walang dumating. Disrespect po yun. Pag dumating ang magulang mo, give honor to them. Mano tayo. Are you a church? Nagmamano pa ba tayo sa ating mga magulang? Parang hindi na yata. Ang ganda nun na kahit abala ka, kahit mababawasan ang star mo sa email, basta dumating ang magulang mo, stand and magmano tayo. Alam niyo po, kaswelo ng magulang na maramdaman nila na nire-respeto sila. Kasi isa po ng pagganti ng anak sa kanilang mga magulang is giving them respect. Amin po ba? Ang respeto, napakalawak yan. Ang respeto ay kasama dyan ang pagsunod. Kasama dyan ang pagpapasakop. Papaalam ka, ma, ating kong puntalan. Sabi ng mama mo, ali. Wala nang dalawang salita. Sinabing hindi. Pag sinunod mo yon, may respeto ka. Parang tahimik talaga mga tao dito sa mundo. Amen? Kahit gustong-gusto mong lumabas, gusto mong mag-swimming with friends, kaya lang hindi ka piniyagan eh. Anong gagawin mo? Okay lang, mong sumunod because you respect your parents. Kasi ang disobedient is disrespect to your parents. Amen? Isa aming mga kapatid, patagaran ng nanay namin, pag dumapo ang manok sa mga puno, lahat ng anak nasa bahay na. Ibig 6 o'clock yun. 6 o'clock. Dapat nasa bahay na lahat. Amen? O, sabi mo nga ulit sa tabi mo, I like that. Praise the Lord. Ang ganda ng mga disiplina ng mga una noon sa probinsya. Magandang disiplina. Praise the Lord. Dahil kami 30, iisang kulang po kaming malaki. Ang binibiling ni nanay yung ulo sa 2, 3, 4, 5. O kulang, may kulang. Pag nagkulang ng ulo, may nawawalang anak. Tabi-tabi kami lahat eh. Praise the Lord. Pero, ito lang ang maganda, kahit ang mga dalaga kong kapatid, kahit ang mga kuya ko, pagdating talaga ng 6 o'clock, nasa bahay kami lahat. Ngayon, alas 12 na ng hating gabi. At alam niyo po mga kapatid, kukunin ko lang po ang inyong attention. Elaborating ng sinasabing respect. Ang nanay ko, ayaw niya ang kanyang mga anak na nakikitulog sa ibang bahay. Tinanong ko si nanay, bakit nay? May bahay tayo anak eh. Bakit mo kailangan makatulog? Lalo na kapag babae. Ayaw niyan, mga kapatid ng nanay ko. Napupuntahan mo yung boyfriend mo. Lalaki ang pumunta sa bahay. Amen? Amen. Hallelujah. Ngayon, ang babae na nakikitulog sa bahay ng lalaki. Anong i-expect mo doon? Igagalang ka ng lalaki? Hindi, of course. Ang mga patakaran ng lalaki, lumapit na ang palay, tukain mo. Kaya nga, ang mga babae na naa-aksidente, na di-disrespect ng lalaki, kasalanan nila eh. Tama ba, mga kapatid? Kung babae kang matino, sorry sa word, mag-stick ka sa bahay mo. Huwag kang magpapagabi kahit boyfriend yan, kahit legal kayo, babae ka pa rin. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, saan ka ba nagtutulog?
Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Kasi sa amin, ito po, bakit ko binabanggit yan? Kapag ang patakaran kasi ng magulang hindi mo sinunod, disrespect sa kanila yan. Amen? Hallelujah. Kaya ako, lumaki ako talaga ng respetado kang magulang. Yung mga pili ng magulang ko, sabi niya, to, pag nag-asawa ka, sabi niya, kailangan, habang binata ka, kailangan i-maintain mo yung virginity mo bilang lalaki. Praise God. Eh ngayon, mga kapatid, iningatan ko talaga, never been touched, never been kissed. Kaya na mag-asawa ako, nung sinabi ng pastor, now, you may kiss the bride, doon pa lang ako nakatikim ng halik sa babae. Ngayon, hallelujah. Yung mga tumatawa, may mga karanasan yan. Pag ganyan Amen! Ang sarap kaya nga sinasabi doon ng pastor or pare, now, you may kiss the bride. Karin mo, karin. Amen? Hallelujah. At saka kaya nga may honeymoon kasi doon pa lang ang unang intercourse nyo dapat. Ngayon nakakalungkot mga kapatid, ang dami kong mga kilala. Mayroong ang gwapong-gwapong lalaki kasi gwapo ni Junjun. Ang anas. Sabi niya, Pastor, tanungin mo ako kung ilan na naging girlfriend ko. Tinanong ko, ilan? Pastor, tuwing 2 buwan, may bago akong girlfriend. Sa isang taon, nakaka-6 akong girlfriend. Wow! 6, kagwapo mo masyado. Nag-start daw siya manligaw 13. 17 na. 13, 14, 15, 16, 17. Kung 6 na babae, bawat isang taon, sa 5 taon, ilan? 30 na babae ang kanyang naging girlfriend. Kagwapo masyado. Ngayon may pahabol pa. Not only that, Pastor, angas niya hindi ko binibreak na walang nangyayari sa amin. Matindi. So 30 na babae ang nasira niya. Ito lang ang sinabi ko sa kanya. Huwag ka mag-alala, bro. Playboy ka, mapaglaro ka. Huwag ka mag-alala. Pag magseryoso ka, pagdating ng panahon, ang mapapangasawa mo, 300 na lalaki na rin ang nauna. Bakit? What you sow is what you reap. Akala ng lalaki, okay lang maglaro. Kung anong tinatanim mo, aanihin mo yan. Tama ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Ngayon, hindi ko na nabalitaan. Hallelujah. Huwag kayong maging mapaglaro, mga kapatid. Kung mahal mo ang isang babae, iharap mo sa altar. Wow. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, I like that. Respect natin. Irespeto natin ang mga magulang niyan. Kasi alam niyo po, maraming mga magulang ang umiiyak. Nalagaan ko yung anak ko na yan. Hindi namin yan pinabayaan. Tapos ginanyan mo lang. Yung mga magulang, sobrang mahal yan. Tapos ikaw, hindi mo man lamang iginalang. Inalagaan yan. Pinapakain yan sa plato halos ng mga magulang. Tapos ikaw na boyfriend. Hallelujah. Amen? Amen. Kaya, ibinaba ang ngayon na pag minor de edad, pwedeng kasuhan ng rape. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Church, bagay na pwede natin iganti sa magulang, respeto natin sila. Bigyan natin sila ng honor kasi yung kahihiyan na gagawin natin, disrespect yan sa pamilya natin. Nakakahiya. Amen? Amen. Palapakan natin din sa baso. Pangalawa, matatapos na po ako. Sabi ko sa inyo, madali lang. Timothy requite respect with his parents. Pangalawa, basa tayo. Sabi po dito, balik. Sabi po dito, and to give back a recompense or reward to the parents, for this is right and acceptable before God. Anong recompense? Reward. Tingin kayo. Mga anak, bago man lamang kayo mag-asawa, sana ang inyong mga magulang narigaluhan nyo man lamang na.
Kahit anong regalo. At madalas na pangako ng mga anak, house in land. Ma, pag dinagol ko, bibilang ko kayo ng bahay. Ang nanay naman, asa. Praise God. Ng elementary, ng high school, second year high school, parang may buktot na yan. Nabuntis. O ngayon, mga kapatid, balikan natin, dapat ang mga magulang nire-rewardan natin. Sabi ko nga mga kapatid, ang pinaka-regret ngayon ng mga anak, kapag ang mga magulang ay hindi nila nagantihan. Tingin kayo sa akin mga anak. Sana bago man lamang bumalik kay Lord ang inyong anak, na ilagay mo sa maayos na pamumuhay ang inyong magulang. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, reward. Next, sige po, slide. Sabi po, pangalawang punto, Timothy, with reward to his parents. Sana mapaiyak natin. Malalaman nyo mga kapatid, kapag ka nakaganti ka na sa magulang dahil mapapaiyak mo ang anak, magulang mo sa pagpapala. Amen. Tingnan nyo po. Napaiyak mo lang dyan ang blessing si mama mo. O napaiyak mo sa problema. Praise the Lord. Hindi, joke lang. Saan mo napaiyak ang magulang mo? Kasi dalawa lang ang iniiyak ng magulang. May magulang na umiiyak dahil namumblema sa anak. Pero sana mapaiyak mo ang magulang. Yung tipong si Sister Joy, parang sila mag-asawa, i-blood blindfold, no? Tapos dadalhin sila sa isang lugar. Nakita yung mansion, fully furnished, paid in full. At ang sasabihin ng kanyang mga anak, Ma, Pa, regalo namin siya. Tingnan ko lang kung hindi umiyak si Sister Joy. Sasabihin ni Sister Joy, tagal-tagal ko pinaghahanap ito. Iiyak siya. Pag napaiyak nyo ang inyong magulang sa reward, you've done your part. Paiyakin nyo ang magulang nyo ng pagpapala, ng ganti sa kanila. Amen? Praise God. Ang tatay ko nga, humingi lang ng kalabaw yon na makabigyan namin ng kalabaw. Umiyak. Praise God. Gantihan natin ang mga magulang. Again, church, huwag niyo ako mami-misinterpret. Walang masamang mag-boyfriend, walang masamang mag-girlfriend, pero gantihan mo muna ang magulang mo. Amen? Praise the Lord. Ang sarap nun. Praise God. May mansion. Kaya mag-alala, yung inyong ibibigay, iwanan din naman sa inyo yan. Praise the Lord. Iwanan din naman nila yan. Sa inyo din yan mapupunta. Tama? Praise God. Hallelujah. Masarap po kasi yung mapapayak ang magulang sa mga pagpapala. Amen? Kaya si Timothy, gumanti siya ng reward sa kanyang mga magulang. Ako, pangarap ko yan, kaya lang wala naman na. Praise the Lord. Pero ngayon, ang ano na lang po, ang aking balak, praise God. Ako po, at admitted naman ako yung anak ko talaga, sobrang pagkukulang ko. Dahil hindi yan lumaki sa akin. Pero sabi ko nga, lahat, pag namatay ako, lahat naman sa kanya yan. Kay GM yan. Praise God. Kapangalan ni GM. Hallelujah. So, na kailangan gumanti tayo sa mga magulang. Tingin kayo mga anak, ang mga magulang nyo, hindi naman tatagal yan eh. Mamamatay din ang mga yan. Mawawala din sa mundo. Pero sana habang nabubuhay sila, gumanti tayo sa kanila. Kasi pag hindi natin nagawa yan, ang laki ng ating pagkukulang sa kanila. Amen. Pag namatay sila, pag nawala sila, iiyak na lang tayo dahil hindi natin naibigay ang nararapat. Alam ko mga anak, may pangarap kayo sa mga magulang niyo. Tuparin niyo yan. Ano mang pangarap ang gusto mo sa magulang mo, do it. Magagawa mo yan. Kaya mo yan, mga kapatid. Hallelujah. Then last na po tayo. So, sabi po dito, to make a return and duty to her parents. Babalikan mo raw ang duty na ginawa ng magulang. Ano ba yung duty ng magulang? Inalagaan ka, gantihan mo sila ng pag-aalaga. Minahal ka nila. Gantihan mo ng pagmamahal. Yun ang sabi ng Bible, to make a return of duty to her parents. Sabi ko nga, mga anak, dati-dati ikaw ang pinapampiran.
Pero darating ang panahon, ikaw ang magpapamper sa magulang mo. Nakaranas na ba kayo ng ganon? Kasi kapag tumanda yan, nagkasakit, pinapampiran ng mga matanda. Dati nung baby ka, ikaw ang pinapampiran. Pero pag tumanda ang magulang mo, sila ang papampiran mo. Dati-dati ikaw ang kinakarga ng mga magulang mo. Darating ang panahon, magulang mo ang iyong kakargahin. Dapat marunong daw po tayo gumanti. Praise the Lord sa ating mga magulang. Ako nga, siguro witness yan sila Sister Joy, yung nanay ko, inalagaan ko yan dyan. Diba, alam niyo naman ang kwento, pinapatay ako ni nanay sa tiyan ko. Gusto ako ilaglag, malakas lang ang kapit ko. Hindi ko malaglag-laglag. Tapos lahat ng inaatip i-abort, pag isinilang may kapansanan, pero ako wala akong kapansanan. My Lord kasi nag-ingat. Noong 3 days lang, iniwan ako ni nanay. Tapos lumaki kami sa mga tita at tito namin. Tapos ngayon ang matanda ang nanay ko, ako nag-alaga. Ang hirap. Kasi nanay ko may higa, hindi nahihiga. Ilang una na. Tapos binubuhat ko yan. Hindi ako binuhat noon nung baby ako, pero binubuhat ko. Praise God. Kasi sabi ko nga, ang hindi niya nagawa, ako ang gagawa para sa kanya. Diba? Alam niyo naman ang istorya noon, mga kapatid. Hallelujah. Kasi nanay nag-born again. Tapos nagsiselos ako kasi daw tinatawag na anak. Tinatawag akong Toto. Toto! 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 O Boro, Toto! O ngayon, gusto ko marinig man lamang anak. Wala. Pero alam niyo po ba na ang istorya noon, mukhang bibig niya, mga kapatid, mga anak niya, mga kapatid ko. Uwi ako ng Leyte, wala akong bahay doon. Pampagawa ko ng kubo. Wala na akong mga gamit, kulambo, kaldero, lahat. Ang daming dala-dala. Nakita yan. Diyan siya sa Abakan. Ang dami niyang bitbit. Dami niyang bitbit. O ngayon, sabi ko kay nanay, Nay, ihatid na kita sa daog. Sabi ko sa kanya, ngayon, sabi ko, atid ka muna ng Sunday worship. Umatid si nanay. Nag-born again yun eh. Gumanda si nanay. Kasi nawala ang hika nun. Medyo, kamukha pa ka naman si nanay. Kaya kung anak ako ni nanay kasi kamukha ko. Nung nag-worship na kami, tapos nang gawain, nag-iiyakan ang mga membro. Sabi ko, ba't kayo umiiyak ang mga membro? Ako din, umiiyak din habang nag-pray-pray sa congregation. Ngayon, sabi ng Holy Spirit, bumaba ka, yakapin mo si nanay mo. Nakikipag-away ako, Lord, hindi ako niyakap niyan eh. Pinapatay ako niyan. Tapos iniwan ako niyan. Tapos pinampun ako niyan. Tapos mapayakap mo sa akin. Ay hindi. Pray lang ako ng pray. Pero yung utak ko nagtatanong Holy Spirit. Pangalawa sabi niya, baba ka, yakapin mo si nanay mo. I refuse again. Sabi ko, Lord, ayoko maging hypocrite. Ang layo ng loob ko kay nanay. Payakap-yakap ako. Tapos ang loob ko malayo. Ayoko, Lord. Sabi ko kasi, evento na pastor na ako, patawanan kunwari, pero sa loob Sister Joy, hindi pa eh. Malayo pa ang loob ko. Sabi ko, hindi Lord, I don't want to be hypocrite. Yayakap ka tao sa loob, ang layo ng loob ko. Ikaw hindi. Pangatlo, mahina na. Baba ka. Yakapin mo si nanay mo. Sa church yun, doon sa Abangan. O ako naman, nag-alibay. Nay, lapit po kayo sa harap. Kasi hatid na po kayo ng daw, ipag-pray namin ang biyahe mo. Kunwari lang. Pero sinunod ko ang Holy Spirit, bumaba ako. Niyakap ko for the very first time si nanay. Tinapat ko talagang bibig ko sa tainga niya. Sabi ko, Nay, patawad. Kung hindi mo ko kayang tanggapin na anak, yun lang ang kaya ko. Siyempre, winters. Alam niyo po ba, gumanti si nanay ng yakap? Sabi ni nanay, anak, iiwan na kita. Naramdaman ko yung paglaya ko. Sabi ko, naging anak ko ni nanay. First time ko narinig na tawagin akong anak. So may ferry, mayroon na siyang ticket para sa ferry.
So, ferry, barko. Dumaan muna siya ng Makati. Hindi ko na nakasakay ng barko. Wala na si nanay. Tumawag ang ate ko, "To, wala na si nanay." Sabi ko, ngayon ako nagkananay. Tapos wala na agad ako nanay. Dali-dala ko sumakay, papuntang Makati. Nakita ko si nanay nasa kabahong na. Sabi niya, "To," sabi ng ate ko, maganda ng ate ko eh. Namatay si nanay, nasa ilalim ng hagdanan nakaupo. Kako nasaan kayo? Nasa baba kami ng bahay, nasa taas si nanay, nasa ilalim ng hagdanan, sa tatong palapag. Doon sa ilalim at may yakap-yakap siya. That was the Bible. Yakap-yakap niya yung Bible. The best gift na binigay ko kay nanay ko. Sabi ko, sa haba ng chapter ng aming buhay, nung ibinigay sa akin, tinignan ko agad yung Bible. Doon sa huling pahina, may sulat si nanay. Sabi niya, "To, anak, salamat. Dahil sa konting panahon, inalagaan mo ako. Inarugan mo ako." Grabe. Maliit lang ang pagkakataon na naiganti ko. Pero ang puso, ang pasasalamat ng magulang, sobra. Gaano man kahaba ang chapter ng buhay. Tandaan niyo mga anak, yung ginawa niyong mabuti sa inyong magulang, pag umuwi yan kay Lord, ang lagi nilang ibubulong sa Panginoon, "Lord, pagpalain mo yung aking anak." Kasi walang ibang hinangan ang magulang, kundi ang ikabubuti ng mga anak. Kaya mga anak, ngayon, nabuhay pa ang magulang. Sabihin mo kay mama mo, papa mo na, "Pa, diyan ka lang. Gusto kita pagsilbihan. Susubuan kita." Kasi yung bata ko, sinubuan mo ako eh. Subuan kita. Kayo naman mga magulang, huwag naman kayo masyadong ma-pride. "Ay, hindi ako baldado! Bakit mo huwag kang susubuan? Hindi pa ako baldado!" Hindi, hayaan mo kasi gusto nilang makaganti, right? Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Kasi minsan mga magulang, ganun ang katuwiran. "Pa ako baldado!" Parang ganyan. Baldado wari lang gagawin. Pwede mo naman pagkainin ng magulang mo, subuhan kahit walang sakit. Pwede mo naman yakapin ang magulang mo habang naandyan. Kasi alam niyo po mga kapatid, ang hirap talaga ng mga magulang. Kahapon, nagpinto kami ni Brother Roque. Natouch ako kay Brother Roque, sabi niya, lilipat na raw sila dyan. Ngayon, ang concern ni Brother Roque, paano si Pastor? Kasi parang pamilya ko na rin ng mga yan. Kasi wala naman ako magulang. Wala na akong nanay, wala na akong tatay, at lalayo ng mga kapatid ko. Kaya kami na lang ang nagbubulong-bulungan dyan kung ano mga problema namin. Nagdadamayan. So mga kapatid, gumanti tayo. Pagsilbihan natin ang mga magulang habang naandyan sila. Kasi darating yung panahon, mawawala sila. Ayaw man natin sa hindi, mawawala sila. So recompense. Kung may mga tao nakagawa sa atin ng mabuti, gantihan natin ang mabuti. Pero una, kaya umikot tayo sa pamilya, kasi ang unang nakagawa sa ng mabuti is your parents. Last verse, mga kapatid. Praise God. With responsibility for his parents. Ito po 1 Peter Amplified. Never return evil for evil or insult for insult. Scolding or mura, tongue lashing, of berating, but on the contrary, blessing, praying for their welfare, happiness, and protection, and truly pitying and loving them. For know that to this you have been called, that you may yourselves inherit a blessing from God, that you may obtain a blessing as heirs, bringing welfare and happiness and protection. Huwag kang gumanti ng masama sa masama. Manapay, pagpapala, happiness. Dahil pag ginawa mo yan, bilang tagapagmana, aanihin mo ang pagpapala mula sa Panginoon. Mga anak, walang magulang na perfect.
nagkulang ang magulang ninyo. May mga bagay silang hindi naiabot sa inyo. May mga pagkakamali silang nagawa sa inyo. Pero gayon pa man, ang kanilang pagkukulang, gantihan nyo ng kabutihan. Ang hindi nila nagawa, gawin nyo sa kanila. Amen? Sige, tayo lahat. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sige, Mikaelo.